Alam ko na lahat tayo gustong pagpalain ng Panginoon. Lahat ha, walang walang tinitingnan ng Lord. Gusto niya lahat tayo pagpalain. Gusto niyang ma-experience natin yung abundant blessing, yung abundant life here on earth. Dito pa lang sa lupa. Kaya wag niyo sasabihin na sa langit, giginhawa ako. Dito pa lang, ang plano ng Panginoon ay pagpalain ka. Ngayon, nakaupo kayo, may plano ang Panginoon sa inyo. May purpose ang Lord, kaya ka nakaupo dyan sa upuan na yan. At hindi mananatili na nakaupo ka lang. Parang ang yung iba, ni-reserve lang yung upuan no? Reserve na sa kanila. Ako, dito ako nakaupo. Linggo-linggo, kailangan narito ako. Di ba? Parang, eto na attendance. Magro-roll call tayo. Pero alam nyo, ang gusto ng Panginoon, mabago talaga ang buhay po natin. From glory to glory. Kaya hindi pwedeng hindi ka nagbabago. Inside and out. Amen? Kasi nagmamanifest. Kapag ikaw ay pinagpala ng Diyos, dito sabi natin, yung spirit ko talaga malakas. Kapag malakas ang spirit mo, malakas din ang physical mo. Amen? Kapag ka ikaw ay sinabing blessed, lahat ng areas dapat ng buhay po natin ay talagang pinagpala ng Panginoon. Hindi lang sa isang area, kundi lahat ay pinagpala ng Panginoon. In order to experience an upgraded life, we must practice obedience. Kasi pinapractice po natin yan yung pagsunod. Kaya lang madalas sa mga Christians, ang pinapractice yung disobedience. Alam na natin na ito yung will ng Lord, pero iba yung ginagawa ng iba. Kasi instead na yung kalooban ng Diyos ang masunod, yung kalooban niya ang nasusunod. Alam nyo, tapos sasabihin mo, Lord, pagpalain mo ako. Alam naman po natin yan, na obedience, dapat pinapractice po natin para ma-experience po natin yung upgraded life. Para ma-experience natin yung abundant, di ba, na yung binigay sa atin ng Panginoon. Ang sabi po sa John chapter 13, verse 17, now that you know these things, you will be blessed if you do them. Sabi ng Bible, now that you know these things, you will be blessed if you do them. Madalas kasi hindi talaga natin nauunawaan kung ano yung sinasabi ng Diyos. Ang hirap po talaga sumunod. Pero ang sabi, now that you know these things, maiintindihan mo rin yan. Darating ang time na maiintindihan mo rin kung bakit ka sumusunod. Minsan hindi nga natin alam pero kailangan lang natin mag-obey. So ano ang gagawin natin? Mag-obey, obey ka lang. Amen? Sumunod ka lang. At ang sabi ng Bible, di ba, kapag mayroon siyang sinasabi at mayroon siyang pinapagawa sa atin, alam mo na ang kasunod nun. Amen? Kasi kaya ka sumusunod dahil nagmamahal ka sa Panginoon. Obedience shows God that we love Him and we trust Him. Yan po yun. Pinapakita po natin sa Panginoon na mahal natin siya at nagtitiwala tayo na kahit minsan ang hirap sumunod. Eto ba ang gagawin ko? Di ba, lagi tayong merong nagsisecond thought ka. Lagi kang may iniisip na baka hindi ito kalooban ng Diyos. Paano kung kalooban ng Diyos? So, ang pagsunod po natin ay nagpapakita lang ng pagmamahal natin at pagtitiwala sa Diyos na ito yung nagte-turn para ma-activate. Di ba yung tinuro ko po last Sunday? Para ma-activate yung power ng Diyos sa buhay po natin. Kaya lang, alam nyo, kapag ka po talaga na sumunod tayo at yung na-activate yung power ng Diyos sa buhay po natin, alam nyo, ang susunod po nun, may reward for obedience. Amen? Naniniwala po ba kayo? Pag sumunod ka at nagtiwala sa Diyos, hindi ka mabibigo. Hindi ka maghihirap. Alam nyo, hindi kayong mawawalan. So, dapat we are motivated by rewards because we are motivated by love to God. Wala pong tao na, alam mo, wala po akong nakitang tao na sumunod sa Diyos na napahamak. Wala po akong tao na nakita na sumunod sa Diyos na hindi pinagpapala. Kaya tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo kung pinagpapala. Alam mo, pag pinagpapala yan, nakita mo, blessed na blessed.
ibig sabihin sumusunod yan. At dapat tayong mga tagadulos, doer tayo ng Word of God. Amen? Tayo lahat dapat ng tagadulos ay doer ng Word of God. At alam nyo, kung lahat tayo talaga sumusunod sa Panginoon, grabe siguro ang blessings ng Lord dito sa church. Grabe ang blessings ng Lord sa lahat ng pamilya na naririto sa dulos. Amen po ba? So, reward for obedience. Number 1 is success. So, lahat naman siguro tayo gusto natin maging successful sa lahat ng ginagawa po natin. Sino rito yung nagsasabi, ay ayoko maging successful. Di ba? Lahat tayo gusto natin maging successful. So, maraming mga books, mga best-selling books po na it talks about success. Yan, di ba? Marami tayong nakikita kapag mahilig kayo sa mga books. Ang majority ng mga tao ang binabasa ay yung mga success, kung paano ka maging successful, kung paano ka makakaipon, di ba? Kung paano ka yayaman. Yun po yung mga books na madalas na binabasa natin, mga interesting books. Pero alam nyo, napakasimple lamang po ng secret for success. Gusto ko po sabihin sa inyo, napakasimple lang po ng secret for success. Alam nyo kung ano yon? Ang secret for success is reading His Word. Reading the Bible. Kasi ang Bible po ang pinakamagandang books. At yan ang pinaka-best-selling books sa lahat. Ang Bible po. At para maging successful ka, yung binabasa mo ang Bible at nag-o-obey ka sa binabasa mo. Sa sinasabi ng salita po ng Diyos. So, nasa Bible po ang secret of success. Binigay na sa atin. Amen? Hawak-hawak na natin. Alam nyo, yung mga books na binibili po natin, binabasa po natin, supporting mga books na yun lang, support lang po para sa atin, para makita mo tama talaga ang Bible. Alam nyo, pag ako, nagbabasa po ako ng mga libro, tapos nababasa ko yung content nito, sinasabi ko, tama talaga ang Bible. Sa Bible ka pa rin babalik. Amen? Kahit sabihin mo yung mga sinulat ni John Maxwell about leadership, yung sinulat ng mga ibang author na Christian author, about success, about ganito. Alam nyo, galing lahat yan sa Bible. Amen? Kaya pag ako nagbabasa, sabi ko, ito pa rin ang Bible, ang number 1 book para sa atin. Kasi God has a plan for each and every one of us. Plans to prosper us and plans to give us a future. Yun po yung plano ng Panginoon sa atin. Kaya kung pupunta po tayo sa Jeremiah 29 verse 11, ang sabi po rito, I will bless you with a future. I will bless you with a future filled with hope. Diba? Sabi ng Bible, ang ganda ng translation po nito. Sabi niya, I will bless you with a future filled with hope. Punong-puno ng pagpapala. Punong-puno ng pag-asa. Sabi ng Bible, a future of success. Diba? Future of success. Kaya alam nyo, ang future ko, pag nagbabasa ako ng Bible, naniniwala ako na ang future ko, paganda ng paganda. Marireach ko yung successful talaga, yung abundant. Marireach ko talaga yan. Pero, mawawala sa akin ang abundant life kapag hindi ako sumusunod, pag tinigilan ko na sumunod sa salita po ng Diyos. Ang sabi dito, no, a future of success, not of suffering. Hindi pala yun ang plano ng Diyos sa atin, na lagi tayo naghihirap, lagi kang may problema. Opo, totoo, lahat tayo may problema. Darating talaga yung problema. Every day, we face challenges. Pero, hindi naman suffering. Hindi naman long suffering. Amen? Ang binigay sa atin ng Lord ay future of success. Kaya kung kayo, nararanasan nyo na ngayon, na-experience nyo na yung success in your life, mahaba pa yan, mga kapatid. Marami pa yan.
may ibibigay pa sa inyo ang Lord. May idadagdag pa sa inyo ang Panginoon. Kaya huwag nyo itong i-hoard. Amen? Huwag nyong i-hoard. Kasi pag in-hoard nyo yan, hindi na kayo magkakaroon. Kaya tayo nagiging successful, alam nyo kung bakit? Kapag ito pinapasa natin sa iba. Kaya nga dapat lahat ng mga cell leader, merong Timothy. Ibig sabihin, merong kang successor. Itong church na to, kailangan may successor. Dahil pwede kaming alisin ng Lord dito, daling kami sa ibang lugar, kailangan may successor. May magpapatuloy. Amen? Dahil pag walang nagpatuloy, mawawala yung success na inumpisahan natin. That's legacy. Amen? So, God's will for our life is that we must be successful. Alam nyo yung success na hindi dinidefine ng world. Hindi yung worldly success, kundi yung ma-accomplish talaga natin that we are created for it. Amen? Kineate tayo ng Diyos para maging successful. Hindi yung success na binibigay ng mundo o yung definition ng worldly success. Hindi po yun. Kasi, di ba, meron tayong kasabihan, pero ayoko kasi itong kasabihan na to na namana natin. Na sabi, ang buhay daw ng isang tao ay parang gulong ng palad. Di po ba? Ang buhay ng tao ay parang gulong ng palad. Minsan nasa itaas, minsan nasa ibaba. So paikot-ikot. Alam nyo, ang buhay sa Panginoon, hindi yan paikot-ikot. Hindi yan routine. Kasi pag inalis ka na ng Diyos, doon sa buhay mo na hindi maganda, na hindi maayos, syempre huwag ka nang babalik doon. Amen? Inayos ka na ng Lord Kaya alam nyo, ang buhay ko, naniniwala ako na ang buhay ko, hindi minsan nasa taas, minsan nasa baba. Dati nasa baba ang buhay ko. Pero unti-unti, pinipihit ng Lord pataas. Amen? Dapat ganun po tayo. Naririto ka, nasa baba ka, pero iniikot ka ng Diyos pataas. Amen? Hindi yung palad natin. Amen? Kundi yung kamay ng Diyos. Kasi naniniwala ako na ako ay nandun ako sa kamay ng Panginoon. Nandito ako. At alam nyo, kapag naniniwala ako na naririto ako sa palad ng Diyos, I'm in good hands. Hindi ako magwo-worry. Kung minsan dumarating sa akin na nagwo-worry ako, nag-aalala ako, pero magbasa kayo ng Bible. Tingnan mo lang kung ano yung ginawa ng Diyos sa iyo sa previous life mo, yung sa buhay mo, kung paano ka inangat ng Panginoon. Alam niyo, nakakaalis po ng worry yan. God never created us to fail or just to be average. Hindi tayo kinreate ng Diyos para mag-fail sa buhay po natin. O kaya maging average lang. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka pala pang average lang. Alam niyo kung bakit? God created us to be excellent. Amen? Kasi He is a God of excellence. Amen? Ang Diyos natin, nasa Kanya ang lahat. Kaya no need to worry. Pero kapag tayo, inalign natin yung sarili natin sa God's will, for God's plan, magmamanifest po ito sa buhay po natin. Alam niyo kung ano lang gagawin natin? Pay attention to the Word of God. And carefully follow them. You will always be at the top. Diba? Minsan dinedeclare natin yan sa mga prayer natin, Lord, hindi na ako magiging buntot. Magiging ulo ako. I am the head, not the tail. Never at the bottom. Amen? Laging on the top ang mga anak ng Diyos. Nagliliwanag. On fire. Kaya alam niyo, gusto kong makita talaga na tayong lahat, kapag nag-worship tayo, yung hindi mo na maririnig yung boses ng worship leader dahil nag-uumapaw yung boses natin dito. Na itong lugar na ito ay nayayanig sa pagpupuri sa Panginoon. Hindi naman babagsak yan kapag tayo nagpupuri sa Lord. Matibay naman to. Pero alam mo, lahat tinataas ang kamay bilang pagsuko sa Panginoon. Nagbibigay ng reverence sa Lord. Amen? Kasi kung hindi ka marunong magbigay ng reverence sa Lord,
Hindi ka naniniwala sa salita niya. Ang hinahanap ng Diyos ay yung totoong nagwo-worship. Hindi lang dahil pinapakita natin dito, dahil sanay ka na. Amen, na mag-worship. Kaya every time na mayroong corporate worship tayo sa Lord, hindi ka nahihirapan na sumayaw, kumanta at pumalakpak sa Lord. Hindi ka na ililid ng worship leader na itaas natin yung kamay natin sa Panginoon. Pumalakpak tayo sa Lord. Kundi automatic na yan sa atin. Amen? Dahil lifestyle na natin na tayo ay nagwo-worship. Lifestyle na natin na tayo ay sumusunod sa Panginoon. Kaya ka nga pinagpapala para ibalik natin sa Lord. Ang credit laging nasa Panginoon. Ang sabi sa Joshua chapter 1 verse 8, "This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, which you may observe to do according to all that is written in it." Ito ang maganda. "For then you will make your way prosperous, and then you will have good success." So, if you obey God's word, you will be prosperous and successful sa buhay po natin. Number 2, reward for obedience is long life. Ang daming sinasabi ng Bible na mga verses na pag sumunod ka, hahaba ang buhay mo. Amen? Ang daming sinasabi ng Bible na kapag sumunod po tayo, hahaba ang buhay po natin. Kakaroon ka ng long life. In Deuteronomy chapter 4 verse 40, ang sabi po rito, "If you obey all the decrees and commands I am giving you today, all will be well with you." Ang sabi all will be well with you. All. Di ba? Ang sabi, "And your children," hindi lang ikaw, pati yung mga anak mo at kaapu-apuhan mo, "I am giving you these instructions." So, kaya dapat tayo binigyan ng Lord ng instructions para daw, you will enjoy a long life in the land the Lord your God is giving you for all time. Kung nasaan ka man, di ba? Yan ang binigay sa iyo ng Lord na lugar. Ito yung lugar na binigay sa atin ng Panginoon. Ano ang gustong ma-experience natin ng Lord? Na ma-experience natin? Ma-enjoy natin yung long life. Amen? Nag-e-enjoy ka, biruin mo. 50 years old ka na, hindi mo pa na-enjoy. Ang haba na nun. Di ba? Yung 50, 60 years old, 70, ang haba na yan, long life. Pero ang sinasabi ng Bible, ma-enjoy mo. Di ba? All will be well with you. Mapapabuti ka. Magiging maganda. At hindi lang sa'yo, pati sa mga anak mo. Amen? Ini-enjoy natin yung buhay po natin. Alam nyo, habang tumatagal po, yung paglilingkod ko sa Diyos, at habang ako ay nagkakaedad, hindi naman po lingid sa inyo na senior citizen na ako. Amen? Pero alam nyo, nung ako 57, 58, 59, gusto ko maging 60 ako. Hindi dahil minamadali ko. Kaya lang minamadali ko yung senior card ko. Kasi blessing yun na meron akong ilang percent ba? 10%? Na 20% na discount pag ako kumakain. Kaya alam nyo, na-enjoy ko ngayon ng mga restaurant. Dahil sa mahiwagang ID. Amen? At alam nyo, ang mga senior citizen, gusto kong sabihin sa inyo 20% wealthier kaysa sa inyo. Kaysa doon sa mga 59 years old at pababa. Mas mayaman kami sa inyo. At yun, di ba, habang tumatagal ka, ini-enjoy mo. Hindi, sasabihin, pati ba naman yung, alam nyo, hindi ko na nga ginagamit yung card ko, yung booklet ko sa gamot. Kasi ini-enjoy ko yung long life, na kapag ako nagseserve ako sa Panginoon, kine-claim ko yung promises ng Panginoon, di ba, na magiging healthy ka. Wala kang sakit. Amen? Kaya, if you want to enjoy a long and prosperous life,
Alam nyo, love the Lord and obey Him. Mahalin po natin ang Panginoon at sumunod po tayo. Kasi hindi ka talaga makakasunod kung hindi ka marunong magmahal. Huwag kang magsawa. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang magsawa sa pagsunod. Obedience to God should out of love for Him. Hindi dahil takot ka na maparusahan ka, kundi talagang nagmamahal ka sa Panginoon. Ang sabi po sa Proverbs chapter 3 verse 1, "My son, do not forget my law." Huwag mo raw kalilimutan. "But let your heart keep my commands. For length of days and long life and peace, they will add to you." So yung araw-araw, alam nyo na may kapayapaan ka, galing sa Diyos. Ang dami kong mga testimony na naririnig. Kapag talagang sumunod, nababago ang buhay. Nabe-bless, di ba? Pero bakit may mga testimony tayo na naririnig na hirap pa rin sila? Pero ang sabi ng Bible, for length of days and long life and peace, they will add. Idadagdag talaga sa iyo ng Panginoon. Kaya gabi-gabi may kapayapaan ka. Hindi ka natatakot kung ano yung bukas na darating. Amen? Hindi ka natatakot na wala kang pambayad ng mga bills mo. Kaya nga dinideclare natin yung mga bills, di ba, mape-paid off. Yung mga utang, makakawala ka sa utang. Una, mahirap. Mahirap talaga na sumunod at magtiwala. Pero wala tayong gagawin kundi sumunod lang at magtiwala, huwag kang mag-give up. Huwag kang matakot. Kaya lalabas sa atin, peace. Di ba? Pag nakita ka ng mga tao, grabe, ang lalim ng kapayapaan ng kapatid ko na to. Ang saya kahit may mga problema na dinaranas. Amen? Sino ba rito walang problema? Pero ano ang relationship mo sa Lord pag meron kang problema? Hindi yung problema mo noon hanggang ngayon, dala-dala mo pa. Lord, natatakot ako sa future. Nag-pray ka pa, no? Pero pinagpe-pray mo yung takot. Di ba dapat pag nagpe-pray ka, Lord, alisin mo yung takot ko sa future. Kasi alam ko ang binigay mo sa akin. Long life, success, di ba? Binigyan mo ako ng hope and success. Ang sabi po sa Ephesians chapter 2, Ephesians 6 verse 2, alam niyo, ang dami po rito na sinasabi ang Bible about obedience, di ba? Tapos nandiyan yung reward, success. Tapos eto ngayon, nandun tayo sa long life. Ang sabi po rito, honor your father and mother, which is the first commandment with promise. Grabe, no? Ito, mga young people, kahit yung may mga nanay pa rito, yung may mga magulang pa rito, may mga nanay at tatay pa, meditate this word. Ano ang sabi ng word? Honor your father and mother, which is the first commandment with ayaw yung basahin, siguro hindi kayo mabait. Ano ang sabi rito? Honor your father and mother, which is the first commandment with grabe, ito pala yung first commandment na binigay sa atin na may kalakip na pangako. Ang sabi, in verse 3, that it may be well with you and may live long on the earth. Ano ang sabi? Live long on, dito pa lang. Di ba? Mararanasan mo na yung buhay na ma-experience mo pa yung senior card, yung 20% doon sa mga kabataan dito. Live long that you may live long. Ang sabi ng Bible. So, ano ang sinasabi ng Bible? Para mamuhay ka ng matagal dito sa mundong ito at ma-enjoy mo yung success dito, dapat maging magalang ka sa mga magulang mo. Amen? Yung hindi porkit nakagraduate ka na,
or ang daming graduate ngayon dito with honors. Hindi yung nakagraduate ka, tapos nakakuha ka ng magandang trabaho, kumikita ka na ng pera, akala mo mas matalino at magaling ka pa sa magulang mo. Sino dito yon? Na kapag may sinabi ang kanyang nanay, di ba, o ang kanyang tatay, lagi mo parang tinuturuan. Ay, hindi ganyan, Nay. Hindi nyo kasi naiintindihan. Iba na ngayon. Oo nga, iba na ngayon. Gen Z na di ba? Pero ang Bible nananatili. Amen? From generation to generation. Ito pa rin ang ating final authority. Hindi porkit magaling ka, pinapahiya mo na yung nanay mo sa maraming tao. Alam nyo, gusto ko sabihin sa inyo to lalo na sa mga may nanay at sa mga kabataan dito, mahalin ninyo ang mga nanay at tatay ninyo. I-bless nyo siya, i-honor nyo siya. Pag alam mo ang nanay mo makakalimutan, talaga tong nanay ko, oo, kakainis, nakakalimutan ng lahat. Alam mo, darating ka dyan. Kung ano yung narating ng nanay mo, mararating mo rin. Kung ano yung sinasabi mo sa magulang mo, maririnig mo rin yan sa'yo. Kaya pwede mo pang baguhin. Amen? Kasi ang sabi ng Bible, kapag ino-honor mo ang iyong magulang, may kalakip na pangako, di ba? Lahat, ibe-bless ka ng Panginoon, magkakaroon ka ng masaganang buhay, di ba? Mamumuhay ka ng matagal. Ang kabaligtaran po nun, kapag hindi ka marunong mag-honor sa parents mo, hindi ka pagpapalain ng Diyos. Amen? Mas maganda na sumunod ka sa sinasabi ng Bible. Amen? Maganda na nagmamahal ka sa magulang mo. Dahil ito yung utos ng Diyos na may pangako. Alam niyo, gusto ko sabihin sa inyo, huwag niyong bigyan ng kalungkutan ng mga magulang niyo. Huwag niyong bigyan ng kalungkutan. Pag pinaiyak mo sila, alam niyo, pag pinaiyak niyo yung mga nanay niyo, at sinagot-sagot niyo yung mga nanay niyo, hindi ka pagpapalain ng Diyos. It is the will of God for you to enjoy good health. It is the will of God for you, sa ating lahat, to enjoy good health. Live long and have all-round prosperity. Kaya nga namatay ang Panginoong Jesus, so you can have it more abundantly. Long life on earth, good health, eternal life, and prosperity ay part siya ng benefits of the cross and part siya ng inheritance natin sa Panginoong Jesus. Lahat yan pinaglaban ng Diyos doon sa cross. Jesus has broken every curse that was upon your lahi. Di po ba? Kaya binasag na ni Jesus ang lahat ng sumpa na nakapatong sa lahi natin. Kaya huwag nyo nang sasabihin na ang lahi namin may cancer. Pinutol na nga, binasag na nga ng Lord. Di ba, naririnig pa natin yan? Na, kasi lahi na namin to Nagkaroon ka ng diabetes. Sabi, kasi lahi namin, di tinanggap mo na. Tapos ba't ka nagpapagamot? Tinanggap mo na Nagka-cancer ka. Kasi lahi namin, may cancer. Di mo ka nang magpagamot. Alam mo kung bakit? Tinanggap mo na. Nalahi nyo yan. Manong tanggapin mo, ang lahi namin, alam mo, mayayaman. Amen? Ang lahi namin, nabubuhay ng matagal. Matatanda na pag namatay, 100, 200 years. Di ba? Magkano kaya ibibigay ng gobyerno natin pag 200 years na buhay pa rito? So lahat siya pinaglaban na ng Panginoon. He has paid fully for your total liberty. Ang sabi po sa 3 John chapter 1, verse 2. Gusto ko kasing pakita sa inyo yung mga verses na may mga promise talaga ang Panginoon. Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prospers.
So hindi lang pwede yung kaluluwa natin ang malakas, ang pinagpapala ng Diyos. Kaya nga sabi ko sa inyo, nagmamanifest yan, inside and out. So alam nyo, marami pong nagtatanong sa akin, bakit merong maagang namamatay? Di ba? Bata pa lang namamatay na. 15, minsan mga 10 years old, mga 18, 20, 30. Kasi di ba pagka nakita, uy, ang bata pa niya. Namatay na. Minsan nga 70 na no? Sasabihin natin, uy, ang bata pa, 70, namatay na. Pero paano yung mga pastora, bakit yung nagse-serve sa Lord, o mga bata pa, 30 pa lang, 35, namamatay na. Alam niyo ang sagot ko? Hindi ko alam. Pag may nagtatanong sa akin, sinasagot ko sila, hindi ko alam. Kasi instead na mag-meditate ka sa Word of God, kung ano yung concern ng Word of God sa sarili mo, at alam nyo, isama nyo sa prayer yung lahat ng mga pangako ng Diyos. Kaya alam nyo, pag may namamatay nang sasabihin natin, yung age nila ganito, yung wala pa sa tamang, kasi di ba sinasabi natin, ay kaya ba't siya namatay? Wala pa siya sa tamang, hindi pa dapat siya mamatay. Di ba? O nga, di pa siya dapat mamatay. Pero kinuha na siya ni Lord Tinapos na ng Lord ang kanyang buhay Pero alam nyo, ako, instead na mag-focus ako pag may nakikita akong ganon, sasabihin ko, Lord, kiniklaim ko yung promises mo. Dahil ako ay nagse-serve sa iyo. Kaya magkakaroon ako ng mahabang buhay. Dito pa lang sa lupang ito, ma-experience ko na yung life, abundant life. Kaya alam nyo, yung mga nanay, mga tatay na naririto ngayon, pagka-graduate ng yung mga anak, mag-enjoy kayo sa buhay nyo. Noon, may anak kayo, nag-aaral yung mga anak nyo, sinasabi nyo, wala akong time. Kasi nag-aalaga ako ng bata, nagtatrabaho ka, kasi maliliit pa yung mga anak mo. Pero ngayon, tapos na yung mga anak nyo. Ano pa ang purpose ng buhay ninyo? Mag-serve kayo sa Lord. Ay hindi nag-aalaga ako ng apo. Pwede ba? Yung mga anak dyan, nag-asawa kayo. Di ba? Nung gumawa kayo ng bata, hindi nyo sinama yung nanay at tatay nyo. Tapos nung lumabas ang bata, yung nanay nyo, pinoproblema nyo sa pag-aalaga. Bigyan nyo naman ng masarap na buhay yung mga nanay at tatay nyo. Amen? Tapos abono pa yung nanay at tatay. Pambili ng gatas. Nay, wala akong pambili ng gatas Honor your parents. Amen? Hindi naman sinabi ng Bible, pag-alagain mo ang lolo at lola. Yung iba dinadala sa ibang bansa. Nay, ikaw na lang ang siswelduhan ko. Grabe kung hindi mag-aalaga ang bata, hindi mabibigyan ng pera. So kailangan may kapalit. Tandaan nyo nung nag-aaral kayo, walang hininging kapalit sa inyo ang magulang ninyo. Amen? Hindi yung pag nagbibigay sila ng baon na sasabihin mo, babayaran mo yan, anak Utang mo yan, anak Pag pinapakain ka, anak, ang laki na ng ang takaw mo, dami mo kinakain. Laki ng babayaran mo sa akin pag nagtrabaho ka. Wala. Minsan nga, isusubo na lang ng magulang nyo, ibibigay pa sa inyo Kaya it's about time na honor, speak the word sa mga magulang mo kapag kaya nakakalimutan na yung pangalan mo. Diba? Ako nga, pag yung mga anak ko, 3 yung anak ko, nakakalimutan ko pangalan. Minsan sinasabi ko, JP, si Marie Chris pala yung kausap ko. Cha, si Marie Chris pala yung kausap. Mami, makakalimutin ka na, Oo nga, Pero, speak the word. Pag nakakalimutan nanay nyo, speak the word. Kapag nagagalit ang nanay mo, speak the word. Hindi yung pag nagagalit ang nanay mo, galit ka rin. Tapos sasabihin mo, hindi ba pwedeng di ba? Ano tawag doon? Yung madalas na mga bata, ganun Yung, kunin nyo naman yung opinion ko. Di ba? Sabi ko nga, nung nagbabasa ako ng Bible, sabi ko, sayang wala na akong magulang na naintindihan ko yung Bible. Pero alam nyo, ginawa ko po yan sa biyenang ko. At alam nyo, nung nag-start ako, na-bless yung biyenang ko,
Ino-honor ko siya dahil siya ay magulang ng nanay ng asawa ko. Kaya nanay nyo na rin yan. Hindi yung sasabihin mo yung biyenan ko, buwisit yan eh. Ay, huwag yung sasabihin na buwisit yung biyenan nyo. Alam mo, lagi nyo sasabihin, kahit na may mga pinagdaanan kayo sa biyenan nyo, ang biyenan ko blessing sa akin. Eh hindi nga eh, impacta nga eh, di ba? Sorry for the word. Di ba? Eh magiging impacta talaga yan kapag lagi mo sinasabi. Di ba? Pag sinasabi mo na blessing sa akin ang biyenan ko, magiging blessing talaga siya sa inyo. Amen? So ang sabi ng Bible, sa Psalm 118 verse 9, ang sabi po rito, you will not die, but live to declare the works of the Lord. At ang sabi ng Proverbs chapter 3 verse 2, for length of days and long life and peace they will add to you. So ang araw mo ay tatagal at hahaba ang buhay mo. Amen? So ano po yung sinasabi? Bakit ko po ito minention sa inyong lahat? Itong mga Bible verses na ito. Marami pa po yan. Kasi ini-encourage po tayo to keep God's commandments if you want to live long. Amen? Hold on to the word of God that promises good health, divine protection, and long life. So, alam nyo, ngayong umagang ito, gusto kong i-declare talaga na you will not die, but live to di ba? But live long. Yun po yung declaration ko ngayong umagang ito sa ating lahat, na you will not die, but live to declare the works of the Lord. Amen? Kaya susunod tayo sa sinasabi ng Bible. Kaya lagi tayong magpe-pray that God would always protect us from every attack of the enemy. In Jesus' name. Kahapon meron pong nag-message sa akin, sabi niya, Pastora, napanaginipan po ako ng asawa ko na ako daw ay na-disgrasya. Sabi ko, alam mo, dapat yung asawa mo ang number 1 na nagpe-pray sa'yo. Kaya yung mga asawa, ha? Kayo ang number 1 na magpe-pray sa mga asawa po ninyo. Sabi ko, huwag kang mag-alala. You are protected by the blood of Jesus. Amen? The blessing of the Lord makes one rich and He add no sorrows in it. Number 3, blessing and multiplication. In Genesis chapter 22, verse 16, this is what the Lord says, because you have obeyed me and have not withheld even your son, your only son, I swear by my own name that I will certainly bless you. Grabe no, sumumpa pa ang Panginoon. I swear by my own name that I will certainly bless you. I will multiply your descendants beyond number. Like the stars in the sky and the sand on the seashore, your descendants will conquer the cities of their enemies. Grabe no, dahil pag sumunod ka, ano ang sabi? I will multiply your descendants. So, bukod sa blessings, mayroong multiplication. Kaya alam nyo, walang cell group dapat na namamatay. Narinig ko nga sa isang pastor ang sabi, hindi naman patay yan eh, tulog lang. Kaya hindi lumalago. Diba sinasabi natin, kasi ako, aminado po ako, kapag 3 taon na yung cell group, 3 lang ang tao. Sabi ko, patay na yung cell group na yan. Alam mo, yung cell group mo, patay na. Naku, nagsisi po ako nung narinig po sa pastor yung sinabi niya na, hindi yan patay. Tulog lang. So, hingahan mo. Lahat natutulog na cell, yung mga cell leader, lahat ng natutulog na cell group, hingahan mo lang. Yan ay mabubuhay. Katulad ng ginawa ng Panginoon sa atin. Hiningahan niya tayo, kaya ka nagkaroon ng buhay. Amen? Lahat ng finances, nasabi mo, patay ang wallet mo. Hindi. Hindi patay ang wallet mo. Buksan mo yung wallet mo at mag-speak ka ng word. Hindi ito prosperity gospel, ha? Mag-speak ka ng word. Kasi ako every time na lumalabas po si pastor, every day pinagpe-pray ko siya, Lord, pagpalain mo yung asawa ko. Kasi pag pinagpala mo yung asawa ko, mapapagpala ako.
Pag pinagpala mo ako, yung asawa ko, pinagpala mo ako, mapapagpala yung mga anak ko. At pag pinagpala mo yung mga anak ko, mapapagpala ang buong church. Amen? May multiplication. Aside sa blessings, dapat nagmumultiply. Kaya, alam ko, excited tayo ngayon about the blessing and the multiplication. Alam nyo, si Abraham, dumating sa point na talaga sinacrifice niya yung blessing. Alam nyo, no, binless siya ng Lord ng isang anak. Una nga, binless siya ng Lord ng asawang matanda pero ng anak. Amen? Ibig sabihin, baog. Pero binuhay ng Panginoon, yung ovary. Hindi po ba? Kaya nagkaanak. At alam nyo, dumating sa point na yung blessing na binigay, pinangakuan siya ng Panginoon. Blessing ng multiplication. Diba? Magiging tatay ka ng maraming bansa. Pero sinubok siya ng Lord. Diba? Pero sa pagsubok sa kanya, sinacrifice niya yung blessing na yon. Dahil alam ni Abraham, naniniwala po ako, na alam ni Abraham na pag sumunod siya sa Panginoon, pagpapalain siya ng Diyos. Amen? Kaya nga, si Abraham, dumating siya dun sa point na sinacrifice niya ang blessing para ang point po nito ay mag-increase ang buhay niya for the sake of obedience. Alam niyo, kaya mag-i-increase ang life natin for the sake of obedience. Hindi lang po pwede talaga na basa lang tayo ng basa, simba lang tayo ng simba, pero hindi tayo sumusunod. Hindi po madali ang mag-obey kasi involved po rito ang sacrifices. Kaya, wag po tayong mag-give up, mga kapatid. Pagka tayo ay nag-obey, ako naniniwala ako pag nag-obey, hindi po ako prosperity gospel Pero pag ako nag-obey, alam ko ang Panginoon may kasunod sa akin na pagpapala. Lahat ng kailangan ko, idadagdag niya. Kasi may benefits po talaga. May rewards ang lahat ng sumusunod po sa Kanya. Pero the greatest joy or reward of obedience that could ever be is a smile. Smile from your Father in heaven. Yung habang sumusunod ka, alam mo, na nakangiti ang Panginoon sa'yo. Amen? Ako, pag sumusunod ako, gusto ko, Lord, masaya ka ba na sumunod ako? Alam nyo, kasi minsan naglalambing talaga ako sa Panginoon. Lord, masaya ka ba na pag sumusunod ako sa iyo? Sasabihin sa akin na, Lord, oo, masayang-masaya ako. God has promised to bless us if we fully obey Him. So, sabi ko nga sa inyo, ang obedience, hindi po madali. Pwedeng mahirap yan. At magsasacrifice po tayo. So, how to obey? Tatapusin ko po ito. How to obey? By having a relationship with God. So, hindi po pwede na wala kayong relasyon sa Panginoon. Ang hirap sumunod. Kahit ako kay pastor mahirapan ako sumunod sa kanya kung wala kaming relationship. Amen? Kaya nga sa mag-asawa, yun ang sinabi ng Panginoon. Ano ang sabi, di ba, ng Bible? Mga lalaki, mahalin mo ang yung asawa mong babae. Tapos ang mga babae, honor, di ba? Honor and respect your husband. Yun ang sinasabi. Submit. Ang sabi, submit. Nagsasubmit po tayo. Kaya sa Panginoon, kailangan may relationship tayo para maka-obey tayo sa sinasabi ng Diyos sa atin. Amen? Kailangan meron kang tunay na relationship sa Diyos. Number 2, by reading the Bible every day as the primary basis for all our decisions and actions. So, meditate yung Joshua chapter 1 verse 8. Hindi ko na po babasahin, pero meditate Joshua 1:8. Kapag gusto po natin na maging successful po ang buhay po natin. Number 3, through prayer.
madalas sinasabi natin, kanina lang sinabi ko, obedience, kailangan mo mag-sacrifice, obedience, minsan mahirap talaga yan. Kailangan aalis ka sa comfort zone mo. Di ba? Alam nyo, mahirap talaga. Kaya lang, we need God's help through the Holy Spirit. Humingi tayo ng tulong sa Holy Spirit. Si Jesus po, nung nandun siya sa Garden of Gethsemane, alam naman natin na pagod ang Panginoong Jesus. At siguro stress up siya. Na-stress na rin siya, no? Kasi yun ang mga word ngayon sa atin eh. Pero kasi, yung human side niya, gusto niyang mag-give up. Kung nagbabasa po tayo ng Bible, yung human side ng Panginoong Jesus, gusto niyang mag-give up. Nag-pray po siya, ang sabi niya, Father, if it is possible, may this cup be taken from me. But Jesus say, not my will, but your will. Gusto mong give up, pero pwede mo sabihin sa Panginoon, Lord, kung pwede lang, ayoko nang maranasan dito. Pero dapat sinasabi natin, not my will, but your will be done. Amen? Kung yun ang sinabi ko nung last Sunday, dapat meron tayong moment sa Panginoon, di ba, na, Lord, if you say so, I will obey. Pero dapat meron tayong moment na kapag gusto mong mag-give up, dapat meron ka ring moment na, not my will, Lord, but your will be done. Dapat yun ang sinasabi natin. Alam nyo, every day, pwede nating sabihin yung prayer na yan para hindi tayo matempt. Kasi ang kaaway, lagi tayong tinetempt. Di ba? Lagi tayong tinetempt ng kaaway. Kung hindi ka malakas, talagang bibigay ka. Pero, dapat lagi tayong nananalangin na kahit na stress up ka na, sasabihin mo, Lord, not my will, but your will be done. Amen? Manalangin po tayo. Pwede po tayong tumayo. Gusto po sabihin ngayon na obedience is act of surrender. Na talagang lahat isusuko mo sa Panginoon. Kasi gusto natin sabihin talaga sa Panginoon, Lord, not my will, but your will be done. So dapat naka-align po tayo sa ganyan. Maraming beses, minsan parang ayaw ko na. Ako rin, parang ayaw ko na. Pero pag naiisip ko yung reward, Lord, ayokong huminto. Gusto kong maranasan dito pa lang sa lupa. Dito pa lang. Kung saan mo ako nilagay, Lord God, gusto kong maranasan yung abundant life. Gusto kong, Lord, abang nagseserve ako sa iyo, ini-enjoy ko. Ini-enjoy ko yung service ko sa iyo. Na kahit minsan mahirap, Panginoon, not my will, but your will be done. Yung ikaw ang masunod. Lahat ng pinapagawa mo. Alam nyo, hindi lahat ng pinapagawa ng Lord dito sa church ay gusto namin. Hindi lahat ng pinapagawa ng Diyos sa pamilya namin ay gusto namin ni Pastor. Pero ano sinasabi namin sa Lord? Not my will, but your will be done. Hindi po biro ang meron tayong isang church na ganito. Nung una, nag-umpisa po ito sa maliit. Hanggang sa lumaki. Alam niyo kung bakit lumalaki ang church? Dahil sa pagsunod. Sa pagsunod natin. Hindi lang sa pagsunod namin ni Pastor, kundi dahil sa pagsunod ng bawat leader ng church na ito. Amen? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Manalangin po tayo. Lord, maraming salamat po sa iyong salita. Actually, Lord, ikaw yung unang nag-demonstrate ng obedience. Dahil nung pumunta ka rito sa langit, nung pumunta ka rito sa lupa, dinemonstrate mo sa amin kung paano sumunod sa iyong Ama na nasa langit. Bagamat ikaw ay Diyos, pero sinunod mo yung kalooban ng iyong Ama. Kaya Lord, sa oras na ito,
Sinusurrender po namin yung buhay po namin sa iyo. Na ikaw ang masunod, Lord. Ang masunod ang iyong salita, Panginoon, sa buhay po namin. Gumawa po kami, Panginoon. Sumunod po kami, Panginoon, na dahil mahal ka namin, Lord. Mahal ka namin. Minsan kahit mahirap. Pero naniniwala ako na kahit nahihirapan kami, almost sumusuko ang iba rito, Panginoon. Pero may invitation ka. May invitation ka sa lahat ng mga nahihirapan, nabibigatan. Lumapit lang kami sa iyo. Lumapit lang kami sa iyo, Panginoon. Kaya sa oras na ito, Lord, lumalapit po kami. Lumalapit kami sa iyo, Lord. Nagpapakumbaba kami sa iyo, Panginoon. Dinggin mo, Lord, ang mga katanungan ng iyong mga anak, Lord. Pakinggan mo, Lord, ang sigaw ng iyong mga anak. Kahit na po ang bansa namin, Lord God. Magulo sa labas, Panginoon. May mga rally na nagaganap ngayon. Dinggin mo yung sigaw nila, Panginoon. Yung katotohanan, Panginoon, ang manaig dito sa mundong ito, Lord. Lalo na sa bansa po namin. Lord, ikaw ang maghari. Dito sa church, sa bawat pamilya namin, sa bawat bahay, ikaw ang maghari, Panginoon. At Lord, we want to experience yung buhay na ganap at kasiya-siya. Gusto namin na maglingkod kami sa iyo na alam namin nabibigyan mo kami ng mahabang buhay. Nai-enjoy namin ito dahil kami ay nagsiserve sa iyo. Kaya sa oras na ito, Lord, salamat. Dahil may gagawin kang mga bagong bagay sa iyong mga anak. Kung pwede po, yung mga may sakit, pwede pong lumapit dito sa harapan. O kahit yung mga tao na nabibigatan sa kanilang mga problema, may invitation ng Lord sa atin na lumapit ka sa Kanya. Bibigyan Kanya ng kapahingahan. Bibigyan ka ng Diyos ng kagalingan. Hindi dapat yung sakit na yan mananatili sa iyong katawan. Dahil alam niyo, pinagaling na kayo ng Diyos. Dinala niya na yon doon sa cross. 2,000 years ago, nandun ang Panginoon doon sa cross. At habang nag-aagaw ang kanyang buhay, nakita kanya at sinabi niya, papagalingin kita. Isa-sacrifice ko ang buhay ko para sa iyo. Lord, maraming salamat sa iyong mga anak na naririto ngayon sa harapan. Pagpalain mo po sila, Lord God.